All right. Let us open our Bible on Psalms 107, verses 8 till verse 10. Praise the Lord. Oh, that man would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron. Yeah. So, pinapapapuri ng Panginoon ang tao sa Panginoong Diyos, alang-alang sa kanyang kabutihan at kanyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng tao. Tayo, we are children of God or children of men. We have to praise the Lord for His goodness and for His wonderful works. Kailangan natin siyang purihin, kailangan natin siyang pasalamatan. Bakit? Ano ang kanyang nagawa at ano ang kanyang ginawa sa tao? For He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Napakaraming gawa ang Diyos, matatawag nating goodness and wonderful works na pwede nating makita. Ito lang sanglibutang ito, paano natin i-consider na tumutubo yung mga kahoy, tumutubo yung mga prutas, tumutubo yung mga gulay, tumutubo yung mga bulaklak, yung mga plants, kung tawagin, they are so wonderful. Kung tumingin naman tayo sa mga kabundukan, gaano sila kaganda. And they are filled with all the trees, rivers. Tapos kung if you go inner, you can see animals. You can see birds under the trees and flying in the skies. No? Tingin naman tayo sa karagatan, napakalawak. Tingnan naman natin doon sa ilalim, grabe yung creatures ng Diyos. Millions of varieties of kinds of fishes. Dami. Tapos yung mga corals, mga lahat. Alam mo, sabi nga sa akin ng taga Sipadan Island na nagtrabaho sa resort, gaano daw kaganda ang siniris dito sa lupa. Mas maganda daw doon sa ilalim ng dagat. Bakit? Most of them are being untouched. Kasi dito sa sanglibutang nito, maraming mga ginawa ang Diyos. Pero dahil sa pangangailangan ng mga tao na nakatira dyan sa bundok, kinakaingin. Pag sinabing kinakaingin, pinuputol yung mga trees, plants na naturally grown para taniman. So hanggang nakakalbo. Samantalang doon daw sa ilalim ng dagat, untouched. Kasi ang mga tao, hindi ka man makatagal doon unless you will use oxygen. Kung gamit ka rin ng oxygen, limited lang. Minsan nga, yung mga divers doon sa Malaysia, sa Sipadan Island, marami ding namamatay doon ng mga divers. Bakit? Dahil pag sila ay nandun na sa ilalim at gumagala na doon at nakikita nila ang mga beautiful things which God made, nakakalimutan nila yung oras ng kanilang limitation sa oxygen na dala-dala nila sa likod. Tapos, bakit namamatay sila? Nasa-short na sila sa time. Hindi na sila nakakabalik doon sa surface dahil nalimutan nilang i-monitor yung kanilang time na dapat itong time na ito, mag-ascend ka na para makalabas ka pa doon sa surface. Pagtingin nila, too late na, doon na lang sa kalagitnaan, maubos na yung oxygen, hindi na nila kayang ihinga. Kasi wala na oxygen eh. Kaya maraming namamatay. Anong dahilan? Nalilibang sa nakikita nila. Nalingaw sa mga magagandang tanawin.
Kung tingala naman tayo sa langit, ang dami ding mga magagandang ano dyan, mga sceneries. Tapos, kung tingnan naman din natin yung mga space camp na nakaka-explore doon, ang daming mga formation ng creations na ginawa ng Diyos. Grabe. Galaxies, mga planets, mga Milky Ways, they are innumerable. Ngayon, sa daming wonderful works of God, sa millions and billions or trillions, quadrillions of wonderful works of God, walang ibang nami-mention dito ng Diyos na pinaka matawag nating highlight, binigyan ng husto ng Diyos na focus, kundi itong ginawa niya sa tao. Yung privilege na ginawa niya sa tao, na hindi mo pwedeng ikumpara sa ganda at sa value, sa tagal, sa formation ng mga nilalang niya. Hindi sila worthy to be compared sa ginawa ng Diyos para sa benepisyo natin. Amen? Praise the Lord. If you admire the creatures which God made, di natin alam, all creatures of God are admiring human. Sila pala ang mas nag-a-admire sa atin. Una, sa paglalang ng Diyos lang sa atin, hindi yan basta-basta. We are the most intelligent na creature ng Diyos. Bakit? We can communicate the Creator. We can understand His will. We can hear His voice. We can avail to inherit His kingdom. We are called children of the Creator of everything. Ay, hindi yan basta-basta. Sabihin siguro ng mga plants, that privilege is not belong to us. Sabihin siguro ng mga fishes, that privilege is not belong to us. Sabihin siguro ng mga planets, that privilege is not belong to us. That is only belong to human, whom God made in His likeness. Di ba? Praise the Lord. Kung meron man tayong i-consider sa Diyos, magpasalamat tayo dahil sa lahat ng kanyang ginawan ng kabutihan, tayo ang pinaka matawag nating privilege na ginawa niya ng kabutihan. So anong sinabi dito? Oh, that man would praise the Lord for His goodness, for His wonderful works to the children of men. Hindi niya tinuro yung purihin ang Panginoon sa kabutihan, sa kagilalas na mga gawa niya na ginawa niya sa mga bituin, sa mga ginawa niya sa mga plants, sa mga ginawa niya sa mga isda, o sa mga planeta. Hindi, sa atin ito, sa tao. No, ano nga pala ang kanyang ginawa? Verse 9, for He satisfieth the longing soul. Sinasatisfy niya ang kahilingan, hinahanap ng kaluluwa. Ano bang kahilingan, hinahanap ng ating eternal soul? Yung eternal glory. Isasatisfy tayo niyan. Kung meron mang long and hinahanap ang ating flesh, ay short term lang. Sabihin mo, sabi nga ni Susan, Sister Susan noon, ay makabalo lang gani kog drive og sakyanan, Lord, pwede na ko nimo kwaon. Ganon kababaw yung kanyang dream. Kasi alam ni Sister Susan, di naman tayo tatagal dito. Para sa kanya, parang privilege na sa buhay niya, marunong matuto mag-drive. Para malaking deal na yun sa kanya. May iba rin, makabahay lang gani ako ng sarili, Lord, pwede na akong mamatay. O di ba? Makaabot lang gani ko 80 anyos, kuhaan ako, Lord. So, yun lang, short term lang masyado. Pero yung longing of the soul, hindi yan basta-basta. Kailangan meron kang paglalagyan. Kailangan meron kang eternal benefits. At yan ang concern ng Diyos sa atin. Hindi niya yan
Hindi niya yan matawag nating binigo. He made it purposely for the satisfaction of our soul. Praise the Lord. Ah, At tapos, sabi nga ng ating Panginoong Kristo, unahin nyo lang yung satisfaction ng kaluluwa ninyo, which is the kingdom of God, which is eternal life. Yung inyong lahat ng inyong mga necessities, everything will be added unto you. Idaragdag ko lang yan sa inyo. Imagine, it's package deal. It is minsan pag mag-awit tayo ng, ano yun? Great is thy faithfulness. Minsan na may mention dyan na, all I have needed, thou hast provided. Totoo man yan. Yung need natin dito sa literal, He will provide. Yung need natin sa ating eternal destiny, He will provide. And He provided already. Yung sinabi dyan, don't fear tomorrow. I am already there. Siya nag-provide lahat. Sabi nga dyan before the foundation of the world, I have already prepared a place for you. Ganun, ang wonderful works ng Diyos sa atin. Meron man tayong kapansin-pansin na mga wonderful works of God. Tingnan mo, bakit may mga countries dito sa sanglibutang ito, yumayaman lang sa tourism? Ano yung pagmamalaki ng mga countries na yan? Anong hinahabol ng mga maraming tao makita doon sa mga countries na yan? Why are they have so much income out of tourism? In the first place, they took care for the preservation of the natural natures ba? Let's say mountains, let's say animals, let's say forests, let's say waterfalls, let's say yung mga rocky mountains, kung ano-ano dyan. Wala na silang ibang ipagmamalaki, kundi yun ding ginawa ng Diyos. Yung nilalang ng Diyos. And people are keep on going there to praise God, to magnify God, and even to yung bang ano mo ang Diyos ba? Appreciate mo yung nilalang niya. Pero wag nating itago yung gusto ng Diyos na iparating sa atin, the kingdom of God. Kung ang Diyos ang ating pasalitain, mga tao, don't too much focus on the things which I have made on earth. They are just temporal. In the first place, you will not live there longer as you imagine, as you expect. I have something for you wherein you may be there endlessly. And this is the most beautiful place. This is holy place. This is untouched. No evil can be there. No temptation anymore will exist there. This is my kingdom. This is the most beautiful place ever. This is incomparable. Hindi ito makumpara sa aking nilalang sa universe. Imagine that. So yun yung gawa ng Diyos na wonderful, na ginawa niya na privilege para sa atin. Na dapat most of the people must look. Yun ang dapat tingnan. Praise the Lord. O yun. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Ay magpunta ka ng ibang lugar, you will be spending thousands of pesos or sometimes hundreds of or thousands of dollars just to reach the beautiful places. Hindi mo naisip yung iyong pag-maintain dito sa pag-behold sa most beautiful privilege na gustong iparating ng Diyos sa iyo. Have you forgotten na mas ano pa ito? Privilege? Ay ikaw man lagi, pastor, nakakarating ka man lagi sa iba't ibang bansa. Of course, because of the mission. The priority is the mission. Praise the Lord. Kumbaga pa, yung pagpunta namin sa iba't ibang bansa, hindi iyan ang purpose namin to see beautiful places of God creatures. Hindi. For a mission.
Nandoon lang kami because of the mission. So at the same time, it's privilege for us to see. Alangan magpikit kami na hindi namin tingnan yung mga nadadaanan namin. Siyempre, ma-avail mo talaga yung privilege. But, ang pinaka dyan, bringing the highest privilege sa human, yung kaligtasan. Praise the Lord. Kaya iyan ang isa na hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata. So, paano natin yan ma-avail? Di ba yung message kagabi? Regeneration. Reborn. Recreated. Or born again. Renewed by the Holy Ghost. So, ibig sabihin yan, kinukuha ng Diyos sa atin ang status of being sinner at ini-establish niya sa atin of being faithful or righteous. Kasi kung manatili tayong status being sinner, mabibilong tayo doon sa kapahamakan ni Adam. Because of the sin of Adam, many became sinners. Kamatayan. Because of one man's obedience, ang direksyon righteousness, marami ding naging righteous. So, gusto ng ating Panginoong Diyos na hindi mag-fail yung kanyang inoffer sa atin na wonderful works, privilege para sa atin. So, anong ginawa ng Diyos? Inalis niya tayo sa way that will lead us to hell or eternal damnation. Ilalagay tayo ng Diyos sa way that will lead us to life eternal. Ano ngayon ang kanyang advocacy? Basa. Deuteronomy 5:29. Praise the Lord. Oh, that there were such an heart in them, that they would fear me and keep all my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. Yan ang heart's desire of God sa tao. Kung si Lucifer was tempted to rebel against God and stage war against God, because wala siyang takot sa Diyos. Wala siyang fear of God. Itong fear of God, this is how you reverend God. You respect God with the highest respect. Hindi yan ginawa ni Lucifer. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin, matakot tayo sa Kanya with a godly fear. Kasi hindi ka hahakbang ng bagay that will bring you to miserable situation. Oh, that there were such an heart in them that they would fear me. Dapat ito ang nasa puso nila, na magkaroon sila, na matakot sila sa akin, and keep all my commandments always. Imagine that. That it might be well with them and with their children forever. Bakit? So that God can take care of you temporarily and eternally, because this is godliness. Godliness is profitable unto all things, having promised the life that here on earth and the life that which is to come. So pag na-acquire natin ang quality na gusto ng Diyos na gawin sa buhay natin, mapalad tayo. Yung kanyang goodness, gagawin niya yan dito sa atin. At saka, unang-una, ang tinitingnan ng Diyos, yung ating latter end. Yan ang pinaka main point ng Diyos, yung latter end natin. He is not looking for this present world, but He is looking for the latter end. Yan ang i-consider natin. Pag hindi yan na pag-isipan ng tao about his latter end, and he has no idea what to do for the latter end, kawawa ang tao. Kaya nga, ginawa ng Diyos lahat para sa benefit ng ating latter end. At nilalabas niya sa kanyang banal na salita, oh, matakot kayo sa akin, magsunod kayo sa aking mga commandments, para yan sa kabutihan ninyo, para yan sa inyong mga anak. Because God is looking our latter end. Praise the Lord. So yung Diyos na lumalang sa atin, nagsishare siya ng thoughts niya for our goodness, for our wellness, for our good benefits. Sinishare niya sa atin, pinapasulat niya.
pinapapreach niya, pinapadeclare niya sa kanyang mga servants. Basahin natin. Deuteronomy 32:29. Praise the Lord. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. Yes. Na sila ay maging pantas o matalino at naiintindihan nila ano at makukonsider nila ang kanilang kahuli-hulihang bahagi ng kanilang buhay. Latter end. Latter end, that is the finality of our existence. We are not permanent here, so therefore temporary. But there is a permanent place for us, either kingdom of God or hell. That is the latter end, because that is the finality. Na wala ng kabaguhan, wala ng katapusan. So, isipin natin yan. Kaya dapat nating purihin, pasalamatan ng Diyos dahil tumitingin siya lagi for our benefits. Kaya nagbibigay siya sa atin ng instructions, what to do and what not to do. So, anong sinabi dyan? For this privilege, Psalms 34 verse 3, pakibasa. Praise the Lord. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Yes, we have so much reasons. Di ba meron tayong choir, Christmas choir? Oh, di ba? Yung title na We Have Reason to Rejoice. Meron tayong kadahilanan bakit tayo mag-rejoice. Ganon din sa buhay natin. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. We have the reason to exalt Him, to praise Him, to rejoice sa sobrang privilege na binibigay ng Diyos sa buhay natin na hindi niya naibigay sa kanino pa mang nilalang niya na ating nakikita sa sanglibutang ito. Kung magsalita lang yung punong kahoy, yung mga plant kingdom, yung animal kingdom, planet kingdom, kung magsalita lang yan sila, siguro sabihin nila, sana ginawa mo akong tao. Because they have superior privilege than us. Diba? Sana ginawa mo na lang akong tao. They are immortal. They have two bodies. While we are just physical. We are just material. Time will come, we will disintegrate. Mawawala din kami, as what your word says. Pero ang tao, iba. Kaya nga, what is man that thou art mindful of him? What is man that thou visitest him? We are so very special. So you have to take care of your soul, of yourself, and especially you have to be thankful to your Creator dahil He has so much for you. Praise the Lord. Grabe ang kanyang privilege. Kaya nga nagtanong nga yung si Lord Jesus, ilang beses niyong mapatawad yung tao? 7 times ba? 70 times 7 ba? Grabe yung Diyos. Meron siyang yung kapatawaran na kaya niyang i-offer sa tao until you have the breathing. Meron ka pang hininga. Pero, ang delikado, pag hindi mo inavail yan, you failed to avail the mercy of God, naging careless ka sa kaluluwa mo, dahil sa kakahabol mo sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, remember, this is not of God. This is not of the Father, but that is of the world. The world passeth away and the lust thereof. Pag napahamak ka na kasama sa sanglibutang ito, at doon ka na sa kapahamakan, even once, hindi mo na ma-avail yung chance. Samantalang nung buhay ka pa sa sanglibutang ito, even you multiply it so much multiplication, you can still avail. Ganon ang kabutihan ng Diyos. Huwag nating sayangin. Praise the Lord. Huwag talaga natin yang sayangin ng buong puso.
Ngayon, kung bibilangin naman natin yung mga nilalang ng Diyos, hindi natin mabilang yung nilalang ng Diyos. How about yung benefits na ibibigay niya sa atin? Lalo na hindi natin mabibilang. Basa. Psalms 40 verse 5. Praise the Lord. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us ward. They cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Yes. Yung mga wonderful works na kanyang nagawa at yung isip niya para sa atin. Hindi niya kayang bilangin kung ito'y ay kanyang isa-isahin. Kung ito na may i-declare niya at sasalitain niya, hindi niya mabibilang. They are more than can be numbered. See? Grabe. Minsan ang tao, easy lang nila i-curse ang Diyos. Ang tao, easy lang nila i-blame ang Diyos. Ang tao, easy lang nila magsalita ng mga kabastusan. Hindi nila nakikita yung karamihan na privilege na ginawa ng Diyos. So, let us now therefore not fail to appreciate. Huwag nating i-fail, i-appreciate yung lahat ng kabutihan na para sa atin at ating ingatan at paniwalaan yan. Lahat paniwalaan natin yan. Hindi yan mag-fail. And that only will take effect to those who believe His promise. Praise the Lord. Pero pag hindi tayo naniwala niyan, wala. God will never be pleased to grant it to you. Kaya importante talaga yung ating spirituality, pananampalataya. Alam nyo anong nakikita ng Diyos? Bakit niya hinakbang para sa ating privilege? Basa. Isaiah 9 verse 2. Praise the Lord. The people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. Yan yung unang verses na pinabasa kanina, Psalms 107, 8 hanggang 10. Yung sa verse 10, such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron. Yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa tao, yung nakikita niya na umuupo ang mga tao sa kadiliman at lumalakad diyan sa anino ng kamatayan at nakukulong sa mga afflictions at sa bakal. Ibig sabihin, you are being imprisoned. Yan ang ginawa ng Diyos. Ito na yung Isaiah 9:2. The people that walk in darkness have seen a great light. Nag-aksyon ang Diyos. Humakbang ang Diyos. Nagpadala siya ng liwanag para yung mga lumalakad sa dilim. Malaking liwanag ang sisinag sa kanila. That dwell in the land of the shadow of death. Yung anino ng kamatayan na hinihintay na mangyari sa buhay ng tao, magkakaroon ng pag-asa na hindi matuloy. Magkakaroon ng pag-asa na ito ay masuspend. Magkakaroon ng pag-asa, magkakaroon ng acquittal, magkakaroon ng pardon sa iyong kasalanan. You will no longer pay the payment of your sin. Yung liwanag. Yun na yung pagpunta ni Jesus. I am the light of this world. Praise the Lord. He that believeth me and walk after me will not walk in darkness, but shall have the light of life. But the question is, how many of the people of the world that are following Him? Ilan kaya? See to it, isa ka doon. Huwag mong i-fail na isa ka doon. Sumusunod sa liwanag na yan na dumating sa mundong ito. Yung mga testimonies na napapakinggan natin sa YouTube na binibidyo na mga Islams, Buddhists, Atheists, na once upon a time, they have the dream and they saw Jesus, or sometimes they died and their spirit being brought into heaven and saw Jesus talking to them. Ito yung mga taong hindi na maintindihan yung kalagayan nila sa mundo. They are in confusion, they are in
searching the truth. Tapos, yun, tinugon ng Diyos. Ito yung mga taong mahanap ng truth. And that was my experience. Before ako dumating sa banal na dako, I am seeking God to serve Him. And because of out of my truthful heart, God led me to a proper way of serving God. Kasi ang Diyos, pag humahanap ka sa Kanya ng buong puso, it doesn't matter who you are. It doesn't matter where you belong. It doesn't matter what is your color, what is your age. You can find Him. Yan ang hinahanap ng Diyos sa mundo. Praise the Lord. Basahin natin. Exodus 2:23 hanggang 24. Praise the Lord. And it came to pass in the process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage. And their cry came up unto God by reason of the bondage. And God heard their groaning, and God remembered the covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Yes, nung umiiyak na talaga ang people of Israel because of the bondage. Hindi nila maintindihan yung kanilang buhay. Napakahirap na ng kanilang kalagayan. Ganon din ang mga tao sa sanglibutang ito. If they are in confusion, they are in affliction, they are in pain, they are in agony, sometimes people move to seek God with all their hearts. Atheist man sila, Islam man sila, Buddhist man sila, Christian man sila, it doesn't matter. Jesus will show Himself to them. And they can find Jesus. Basta humahanap sila ng buong puso. Yan ang nangyari dito. Praise the Lord, nung nag-pray na sila ng buong puso. Kasi, pag hindi ang tao humahanap sa Diyos, they are just contented living with the sins of the world. Wala. Tuloy ka sa kamatayan. Tuloy ka talaga sa kapahamakan. Basahin natin. Romans 6:20 hanggang 21. Praise the Lord. For when you were the servants of sin, you were free from righteousness. What fruit had ye then in those things whereof you are now ashamed? For the end of those things is death. Yan. Nung kayo ay mga alipin pa ng kasalanan at malaya mula sa katuwiran. Ibig sabihin, pag malaya ka mula sa katuwiran, you are not under the righteousness of God, but you're out. At the same time, if you are out of the righteousness of God, you are in the bondage of sin. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? Ano ang bunga nung kayo'y nandyan pa sa kadiliman, na ngayon ay kinahihiya nyo na? Di ba ang katapusan noon ay kamatayan? Pero this is just a testimony na naalis sila sa kasalanan. Kasi this is just a matter of recalling yung past nila na kinahihiya na nila ngayon. Mabuti yun. Kay past na nila, hindi nila present na status. So ganun din sa buhay natin. We have all the past, but we are no longer remain the same status. Ngayon, kinahihiya na natin yung mga gawa natin noon na masama, na whose end is death. Dito na tayo sa liwanag. Praise the Lord. So this is privilege from our Lord Jesus. Ang hirap kaya kung di tayo napalaya sa kasalanan. Basa. Matthew 22, verse 13. Praise the Lord. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Yan. That is the death that is being described kung hindi ka naalis sa gawa ng kadiliman, kung hindi ka naalis sa pagkabinihag. Pero salamat tayo sa Diyos. Nung umiyak tayo sa Diyos, yun nga, liwanag dumating sa buhay natin. To God be the glory. Pasalamatan natin. Ngayon, imagine sinabi dito, bind him hand
and foot. Hindi ka talaga makaikyas, hindi ka makasipa, hindi ka makasuntok to resist. And take him away and cast him into outer darkness. Imagine that. Wala kang lusot. Kaya nga sinabi dyan. Ngayon, habang nabubuhay pa ang tao, you decide. Still you can do it. Pero pagpatay na ang tao, it is no longer you that will decide where to go. It is God. Tapos nagbabala na ang Diyos na pag ito ang ginawa mo, certainly, mamamatay ka sa kaluluwa mo. Kaso ang mga tao, they disregard. They don't care. Pagdating na ng panahon, wala ka nang magagawa. Gagapusin ka. Kamay at paa. Itatapon ka talaga. Into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Yan ang ayaw ng Diyos. Makita na mangyari sa atin. And this is the reason why He made everything for our privilege. Praise the Lord. Ginawa niya lahat. Tapos mag-ingat tayo. Kahit, tinan mo yung Israel, what is the brand ang people of Israel? Ang people of Israel, they are being branded or called children of the kingdom. Kasi doon na una ang salvation. Pero, dahil ayaw nilang maniwala, ayaw nilang tumanggap sa ating Panginoong Kristo, the only Savior. Anong mangyari? Kahit tinagurian ka pang kingdom of God, basahin natin, or kingdom, children of the kingdom, anong mangyari? Matthew 8:12. Praise the Lord. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ayan. Katulad nito, you are already entitled to inherit the kingdom of God because you repented, you turned away from your wicked ways, and you continue until this present time. So you are already belong to the children of the kingdom of God. Pero pag tayo ay magkumpiyansa, hindi natin tinuloy hanggang kamatayan. Hindi natin tinuloy until we are caught faithful at the coming of Jesus. May posibilidad pa rin ito na mangyari sa atin. Kaya, take care. Kaya nga sabi dyan, be not high-minded, but fear. Kaya magmataas, kasi mga grafted lang kayo. If the natural branches were cut off because of their unbelief, you being grafted, fear God. Be not high-minded. Praise the Lord. Pag sinabing fear God, huwag kayong mag-isi-isi. Huwag kayong maging hypocrites. Huwag kayong babalik sa kasalanan ninyo. Ano yung hypocrites? Last verse. Basahin natin. Matthew 24:51. Praise the Lord. And shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Yan. Yung hindi ba dibdiban? Hindi ba sincero? Parang kinikwinta lang ang salita ng Diyos. Parang panakot. Hindi yung panakot sa lamasa. Yung bang tinatakot ka lang, sinasaywar ka lang. No. Hindi na kailangan ng Diyos magsaywar sa atin. Bakit pa tayo niya isasaywar? Itutuloy niya talaga ang warnings na mangyayari. Tingnan mo, pag sabi niya kay Adam and Eve, you will surely die if you eat that. Di ba? Tuloy. Both physical and spiritual. Sayang. Kawawa. Kaya, therefore, consider the goodness of God na ginawa niya sa atin. And be thankful and appreciate it and keep it till the end. Kasi wala nang pinakitaan ng Diyos na ganitong klaseng privilege. Tao lang. Huwag nating sayangin. Hindi naman pwede sabihin ng Diyos, okay, if people refuse to receive my kindness and mercies, I will transfer it to the dogs. Hindi naman. Or I will transfer it to the planets. Hindi naman. Or I will weep and
doon ko ilipat sa plant kingdom or fish kingdom. Wala. Sa atin lang yan. Kaya, salamat tayo sa Diyos. At least we understand why the wonderful works and goodness of God, saan niya ito iginawad? Sa tao, sa children of men. He satisfieth the longing soul, He filleth the hungry soul with goodness, such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron, ginawa niya ito ng solusyon. Amen? Praise the Lord. Ganon. So, we must praise the Lord for this and appreciate and share this message. This good news. This is good news. Kaya ang tawag sa Bible, good news. Yung sinabi ng, yung kapanganakan ni Jesus, yung multitude of angels, na glory to God in the highest, on earth peace. Goodwill toward man. So, goodwill, good news, ang gospel of the kingdom of God. Kaya, salamatan natin ng Diyos for these privileges so much. We cannot number them. So, tayo ang number one, magpasalamat sa Diyos. Kaya kung mag-serve tayo sa Diyos, do all things without murmuring and disputing. Pag mag-serve tayo sa Diyos, do all things without complaining. Bakit? Tayo na ang pinaka-privilege. Dapat punuin natin ang ating bibig ang pagpuri sa Diyos. Wala na tayong masasabi sa lahat ng kanyang ginawa. Ginawad niya lahat sa atin. Hindi ito transferable to other creatures of God. Sa human lang ito. Amen? Praise the Lord. So, kung meron mang kakainggitan sa lahat ng nilalang ng Diyos, tao. So, pag hindi natin ito na-appreciate at naintindihan at na-avail yung privilege, tayo na ang pinaka-full in the eyes of God. Sayang, hindi natin na-avail. But don't let it happen to us. But let us avail it 100%. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Magsidalangin.